Posibleng ma-deport din ang Russian vlogger naman na inaresto dahil sa umunoy panggugulo, pangaasar at pagmumura sa ilang Pilipino. Nahaharap po ang vlogger sa patong-patong na reklamo. Saksi, si Chino Gaston. Paparazzi! Paparazzi! Nang aasar, akmang tatangay ng motorsiklo ng gwardiya. Lingin mo. No, I have a question for you. Itinakbo ang sombrero ng isa pa. Di pinalampas pati ilang negosyo. They won't recognize. It's my only fan left in the Tulad chat. ng isang kainan kung saan kinuha ang electric fan at itinakbo. Pati nga sa Boracay, nangaasar din ang vlogger. There we're going to be practicing in 5 minutes to understand how to take off the cords using our knees. Pinagbumura ang ilang empleyado nang payuhan siyang magsuot ng helmet. Oh, he's not joking. He's not joking. Ang lahat ng yan, for the content pala talaga ng Russian vlogger na si Vitaly Dorovetsky. Pero maraming pumuna at hindi natuwa sa panggugulo ng dayuhang vlogger. Kaya nahaharap siya ngayon sa patong-patong na reklamo at inaresto ng mga otoridad sa Pasay City. Inireklamo kasi siya ng isang gwardyang pinagkatuwaan niya sa Taguig. Sinampahan siya ng reklamong theft, unjust vexation, alarm and scandal at violation ng anti-cybercrime law sa Taguig City Prosecutor's Office. Nagkaroon ng theft dahil ninakaw yung sombrero ng guard, tapos dahil nag-post siya kaya nagkaroon ng cybercrime. Opo. Then ito, yung mga guard, parang inaasar niya meron na mga alarm na scandal, nag-create siya ng doon. Sa the public place, disruption of public. Sa pahayag ng Bonifacio Global City, sinabing nakipagtulungan sila sa mga otoridad at gumagawa na ng mga kailangang legal na hakbang para tugunan ang sitwasyon. Pero kahit sa pag-aresto, tila walang ipinapakitang pagsisisi ang vlogger ayon sa Bureau of Immigration. Habang kinakausap ng otoridad, panay ang ngiti at umaakto pa siyang humahalik sa direksyon ng kamera. Bagamat haharap din sa deportation proceeding, hindi muna siya pauuwiin hanggang di nadidesisyonan ang reklamong isinampa laban sa kanya o kung aabot ito sa kaso. Kung siya po ay mapatunayan na meron siyang mga kasalanan dito sa bansa, sa ating mga local courts, at siya po ay sintensyahan ng local courts ng pagkakakulong, kailangan tapusin niya po muna yung sentensya niya dito sa Pilipinas, sa ating mga local jails, before we can implement the deportation. Halos tiyak naman ang deportation dahil sa paglabag niya sa mga panuntunan ng Bureau of Immigration para sa mga dayuhan. Nakita natin yung mga acts niya doon sa mga pinost niya sa social media ay talagang disruptive at hindi kumbaga katanggap-tanggap sa ating society. Kaya ito po lahat ng checklists, kumbaga tick box for being an undesirable alien, chinikan na niya. Sa isang pahayag, pinasalamatan ng Department of Tourism ang mga law enforcement agencies at BI sa kanilang mabilis na aksyon laban sa vlogger. Base naman sa mga nakalap na impormasyon ng immigration, dati na ring naaresto sa iba pang mga bansa ang dayuhang vlogger dahil din sa mga pangaasar at panggugulo niya. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.